Have a blessed day po. Ayan. Yung devotion natin for today is from the book of 1 Peter chapter 2 po. Okay. Thank you, Lord, for this wonderful message, Lord. And thank you and we praise you, Lord, in Jesus' name. So, sabi rito, for verse 1, therefore, read yourself at all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. How precious the Word of God is. Na kung saan ito yung pagkukumpara, 'di ba? Yung kauhawan natin dahil tayo ay niligtas na ng Panginoon, dahil tayo ay binigyan na ng bagong buhay, tayo ay mga bagong nilalang na kailangan tayo ay maging pure, and meron tayong kauhawan, no, sa salita ng Panginoon, na sinasabi nga rito, katulad ng isang baby na nagki-crave sa gatas, 'di ba? Mapapansin natin na ang bata o ang sanggol ay talagang gustong-gusto niya, 'di ba, na ng gatas ng ina, 'di ba? Or ang gatas na kung hindi man siya nasa ng kanyang nanay, pero gustong-gusto niya yung gatas na yun, at lagi niyang hinahanap yun. At sabi nga paano nga ba natin, no, magagawa ang mga bagay nito, no, na paano tayo magkakaroon ng, paano tayo masasatisfy yung ating kauhawan sa salita ng Panginoon. Number 1, read it. So, basahin po natin ang banal na aklat, basahin po natin ang salita ng Panginoon na siyang nagbibigay ng lakas sa atin. Tandaan po natin na kapag tayo po ay nagbabasa, ay nawawala po yung ating mga alalahanin, yung ating mga, ito nagbibigay sa atin ng comfort, ng pleasure, ng hindi pleasure ng material, kundi pleasure sa ating buhay, na may kapayapaan tayo, diba? May peace tayo, na kung saan ay kahit na po tayo may karamdaman, alam niyo po, kapag nagbasa ka po ng banal na aklat, hindi mo mararamdaman yun mawawala po yun Bakit po? Kasi ang salita ng Panginoon, ang ating binabasa ay salita ng Panginoon ito, at ito ay buhay na nagno-nurture sa atin, diba? Sa ating katawan, nagbibigay ito ng vitamin, nagpapalakas ito sa atin. So katulad ng isang baby, ito yung nagpapalakas sa kanya, yung gatas na ito. And number 2, study it. Study it. Study the Word of God. Diba sabi nga sa Joshua 1:8, read the scripture, meditate on it day and night. So, study it, na kung saan ay palagi nating i-meditate ito. Hindi dahil sa kung ano pa man na kailangan sinabi, o diba, ito kasi yung binili no? Pero sa puso natin, i-meditate natin to. Sa pamamagitan natin ay pamamagitan nito ay mauunawaan natin kung ano ba yung kapahayagan sa atin ng Panginoon. Minsan may mga question tayo na napakahirap nating masagot. May mga problema tayo na ano bang gagawin ko? Parang hirap na ako, 'di ba? Pero through His words, na kung saan ay ito lang yung magbibigay sa atin ng kasagutan doon sa mga problema natin, sa mga sitwasyon na mahirap na para sa atin. Ito lang yung sasagot sa atin ng tama. Ito lang po yun. Kaya huwag na po tayong maghanap pa ng iba, kundi dito lang po tayo sa salita ng Panginoon. At namnamin po natin ito. Number 3, taste it. Namnamin po natin ito kung gaano ba kasarap ito. May hahalon tulad din natin ito sa isang putahing napakasarap na lagi tayong natatakam. 'Di ba? Na kapag itong putahing ito, itong pagkain ito, mabanggit pa lang naglalaway na ako. 'Di ba po? So, ito yung ng salita ng Panginoon, na kung saan ay natin sa ating sarili na ganun siya talaga. Ganun tayo sa kanya, ganun tayo ka-crave, no? Nag-crave tayo talaga sa araw-araw ng ating buhay. Nag-crave tayo. Hindi pwedeng wala ang Word of God in our everyday life. Hindi pwedeng wala yun. Kasi parang kulang ang ating buhay. Di ba? Kulang na kulang yun. Kaya
napaka-importante para sa atin ang basahin ang banal na aklat at i-meditate ito, at ito ay namnamin ah, sa ating puso, sa ating buhay, no? Maramdaman natin to. So yun yung 3 na paano ba na manurture tayo ng spiritual milk na to, o spiritual drink, di ba? So read it, study it, and taste it. So sabi naman dito sa verse 4, yan, the living stone and chosen people. As you come to him, the living stone, rejected by man, but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For in Scripture says, see, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in him will never be put to shame. Purihin ng Panginoon. Ulitin ko, and the one who trusts in him will never put to shame. Purihin ng Panginoon, di ba? So, kaya po pag may mga sitwasyon tayo na mahirap para sa atin, patuloy tayong ginagabayan ng salita niya, ng mga pangako niya. Kasi sabi nga niya, di ba, lahat ng nagtitiwala sa kanya hindi mapapahiya kailanman. Di ba? Kaya nga tayo ay binigyan tayo ng isang ng living stone na nireject man siya nung mga panahon na yun, pero ito ay precious. At ito ang itong spiritual itong living stone na ito ang nag-build ng spiritual house, na kung saan ay siya yung ating pinakapunong pari, 'di ba? Siya yung nag-offer ng sacrifice, 'di ba? Na kung saan ay tayong lahat ay nagkaroon ng pagkakataong maging anak ng Diyos, maging kaibigan ng Diyos, 'di ba? Tayong lahat ay naligtas sa pamamagitan ng batong ito na itinakwil, 'di ba? Which is our Lord Jesus Christ, who sacrificed to the cross in order for us to save, 'di ba? So kaya napakahalaga po sa atin na patuloy po tayong manangan sa ating Panginoong Hesus. Huwag na po tayo maghanap ng iba pa. Tayo po ay tingnan po natin kung anong ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kung ano po yung kanyang kung paano po siya naghirap doon upang tayo tubusin, di ba? Na kung saan ay sa pamamagitan noon ay nagkaroon tayo ng buhay na ganap at ng buhay na walang hanggan. So, yung kauhawan natin sa salita ng Panginoon, na ipamuhay natin ito, kung ano man ang nababasa natin, kung ano man ang tinuturo sa atin. The Book of Peter na ito ay tinuturuan tayo maging matured Christian, maging maging tapat, 'di ba? Sa Word of God, na kung saan ay itong mundong ito napakadami pong napakadaming alalahanin. Minsan nawawala na yung tayo sa sa Panginoon, 'di ba? Mas inuuna pa natin yung mga bagay-bagay na nasa paligid natin. Pero yun nga, tinuturuan tayo ng Bible na maging mature tayo sa mga bagay na ito, na sa kabila ng mga ating kaabalahan, sa kabila ng mga nasa paligid natin, ay manangan tayo sa salita ng Panginoon. Patuloy tayong magkaroon ng kauhawan nito, sapagkat the Word of God is pure, diba? The Word of God is rational, diba? Sabi nga sa Romans chapter 12 verse 1, therefore I exhort you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your body as a sacrifice, alive, holy, and pleasing to God, which is your reasonable service. Diba? Na itong katawan natin na to, hindi tayo pinili sa wala lang. Diba? Kaya nga sabi dito, by men, but chosen by God. So, we are chosen by God from the very beginning. Kapatid, maniwala ka sa hindi, ikaw ay pinili ng Diyos. Pinili ka kung bakit nandyan ka sa kalagayan mo ngayon. Pinili ka upang hindi lamang para ikaw ay maging Kristiyano, maging ka lang dun sa
maging sapat na sa iyo yung mga bagay na tinatamasa mo ngayon, hindi doon, kundi ipamalita mo rin sa ibang tao ang kaligtasan at ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Napaka-importante po yun, na i-share natin ang gospel. Kasi sabi nga 'di ba sa John 15:16, you did not choose me but I choose you. To choose, 'di ba? Siya yung pumili sa atin. Siya ang pumili sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Panginoon, 'di ba? Kaya ibigay natin yung ating sarili para maging buhay na handog o mabangong handog yung ating mga gawain at ang ating sarili sa Panginoon. So, tinuturuan tayo ng Bible kung paano tayo maging holy. 'Di ba sa chapter 1 nga, sabi nga dun sa chapter 1, be holy. 'Di ba? Sabi niya doon kasi be holy because I'm holy, sabi ng Panginoon. So, pero paano ba natin magagawa ang mga bagay na 'yon kung hindi tayo makakasunod sa kanyang salita? Kailangan ayusin po natin ang ating sarili, sumunod tayo sa kanya. 'Di ba? Kaya nga tinuturuan tayo ng Bible, self-control. Kasi 'yun yung magiging gabay natin upang tayo ay tama yung direction natin. Kasi kung tayo ay magulo ang ating pamumuhay, magulo ang ating utak at wala tayo dun sa excuse me, sa pagsunod sa Panginoon, talagang maliligaw po tayo. So, yung ang salita ng Panginoon ay pagtuturo sa atin, tinuturuan tayo para makapamuhay tayo dito sa mundong ito na full of temptation, full of sins, struggles, trials, and sufferings. So, paano ba tayo makakapamuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon? Punong-puno naman ng alalahanin dito sa mundong ito. Pero tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo mag-depend and mag-trust sa Kanya. And tayo po ay patuloy na manangan sa salita ng Panginoon kasi nga, He chose us. Dati tayo ay hindi kanyang bayan, pero ngayon ay tayo na ay kanyang bayan. So, tayo po ay mga Gentile, hindi tayo Hudyo, pero nagkaroon tayo ng pagkakataon, nagkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus. Siya ang ating Diyos at tagapagligtas. At siya rin ang nagbigay sa atin ng pagkakataon upang tayo malinis sa ating kasalanan sa pamamagitan ng pagpapakasakit niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya wag na po tayo tumingin sa mga ibang Diyos pa. Ang Diyos sa lupang ito, ang Diyos sa mundong ito. Hindi po yun ang ating tunay na Diyos, kundi ang ating Diyos na minsan ay itinakwil, 'di ba, ng mga tao, ipinako sa krus. Pero yun din yung Diyos na magliligtas sa atin at sa darating na panahon pa at sa pagdarating niya na malapit na siyang dumating. Kung kailan yon, hindi natin alam at walang nakakaalam nun. Ang pinaka-importante sa atin, tinuturuan tayo kung paano tayo makapamuhay, kung paano tayo datnan ng Panginoon sa buhay na ito na hindi tayo manghina hanggang sa makaraharap tayo sa anak ng tao. Kaya purihin po ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga binibigay sa atin na binibigay niya sa atin na mga salita niya, na talagang tayo ay nagiging sa kanya, nagiging dependent dapat tayo sa kanya. Mag-jump lang po tayo dito sa sa pinaka last. Sabi niya dito sa 24, He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed, for you were like a sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. So purihin ang Panginoon, 'di ba? Dahil hindi na tayo yung tupang ligaw. Tayo ay natagpuan na ng ating pastol na kung saan ay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit. Tayo ay dati nakabaon sa kasalanan, pero tayo ay nilinis niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi po nang basta-basta lang sa pamamagitan ng kanyang dugo. At tayo sa pamamagitan din ng kanyang mga sugat, tayo ay kanyang pinagaling na. Kaya wag na po nating alalahanin yon kung ano man ang meron sa atin, pero pag-ingatan po natin
ang ating sarili sapagkat ito ay temple of the Holy Spirit. Huwag po natin gawing yun na, okay na ako, ligtas na ako, okay na ako, pinagaling na naman ako, pero maging na tayo, hindi na natin disiplinahin pa yung sarili natin. Hindi po ganun, walang ganun. Kaya tayo po ay patuloy na humingi ng wisdom and knowledge sa Panginoon upang makapamuhay po tayo dito sa mundong ito na puno ng temptation, full of sins, and sufferings and trials. So, yun lang po, na kung saan ay tayo ay babalik na sa ating pastol na siyang nangangalaga sa atin, lalo na sa ating kaluluwa, at siya ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon po sa araw nito at marami pong salamat sa magandang mensahe mo sa amin sa pamamagitan ni Peter. At ito po ay maging namin sa kalasag namin sa buhay na ito. Ang mundong ito ay punong-puno ng temptation, punong-puno ng sin, but you are our God who controls everything. Hallelujah. Kaya sa iyong mga kamay, Panginoon, isinusuko po namin ang aming sarili sa iyo, maging ang lahat ng aming sitwasyon sa mundong ito, ang aming pamahalaan, ang aming kaanak, mahal sa buhay, ang iba't ibang sitwasyon sa bawat panig ng mundong ito, Panginoon. Sa iyo po lang namin isinusuko ito sapagkat you are our sovereign God, the Almighty God who created heaven and earth. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po ng marami sa inyo.